Nag-aaway ang kampo Marcos at kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Hindi pa rin nakontento, they impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento, they exiled the former president to The Hague. Sapagkat ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano. And this man is no other than Martin Romualdez. Mga minamahal kong kababayan, I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand, ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times. Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang kampo Marcos at kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento, they impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento, they exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Maraming salamat po. At nakarating po kayo dito sa ating counting programa para po ay mapakilala at maipagmalaki po namin ang aming kandidato para sa Senado. Ngunit palagay ko po, hindi pa po masyadong kailangan mangampanya dahil alam niyo naman po, kilala niyo naman po itong mga magagaling at magigiting na kandidato natin para sa susunod na halalan. At ako po ay napakadali pa para sa akin na mangampanya para sa ating mga kandidato dahil kilalang-kilala naman kung kikilatisin po natin, isa-isa yan, lahat po yan starring, ika nga, kumbaga sa sine, lahat po starring, hindi lang po yung ating mga superstar na mga artista, kung hindi lahat po ng kandidato para sa senador. Ay ngayon, itong mga magagaling na grupo na itong magaling na grupo na ito, pinagsama-sama po natin lahat po ng pinakamagaling at pinakamabuti at pinakamasipag na mga nagsiservisyo publiko sa lahat ng larangan ng politika ay nandito po sila. Kaya ako po ay napakapalad dahil naging madali po ang aking trabaho na maikampanya ang ating mga kandidato. Dahil po, napalad din ako dahil iniisip ko po kapag nahalal po lahat itong kandidato ng alyansa ay napakapalad ko bilang Pangulo na sila po ay aking kasama, sila po ay aking kabalikat sa dami ng ating gagawin. Nakita nyo naman po yung video, lahat ng malalaking programa, hindi lamang para sa Rizal, kundi hanggang sa buong Calabarzon po, ay kasama po yan. Para matapos po natin yung mahalagang programang yan, kailangan ko ang tulong ng ating mga senador
Kaya po, dandyan, kailangan ko po sila dapat mahalal talaga sa Senado. Madali naman po nga makita kung bakit dapat sila ay ilalagay natin sa Senado. Ang katotohanan, marami po sa kanila ay naging senador na. Naging senador na si Senator Cayetano. Naging senator na si Senator Lacson. Senator na si Senator Lapid. Senator Pacquiao. Senator Revilla. Si Senator Soto. At saka si Senator Tolentino. Dagdag pa doon, si Senator Tito Soto, hindi lamang senador, naging Senate President pa. At napakagaling na Senate President dahil masasabi ko po yun, dahil ako, nung senador po ako, siya po ang aming Senate President. At nakikita po naman natin na makikita po natin na napakagaling niyang humawak ng mga 24 na senador na nagtatalo, na nagdidebate, ay lagi niyang nakahanapan ng paraan upang kami magkasundo at maituloy namin ang trabaho na ibinigay ninyo sa amin nung kami ay nasa Senado. Kaya po, wala na pong, sanay na po sila gumawa ng batas. Alam na po nila ang patakbo sa Senado. Alam na po nila kung sino ang kailangan kausapin. Alam na po nila kung paano pabilisin ang trabaho ng gobyerno. Kalahati naman po ng ating slate dito ay dumaan na po sa mababang kapulungan sa House of Representatives. Naging congressman po. Naging congressman po si Congressman Abalos. Naging congressman po Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya po, pag pinagsama-sama naman po ninyo, ay palagay ko, ako nga lagi kong iniisip, kung ako naging kandidato bilang senador at hindi ako kasama sa grupong ito, ay baka magdalawang isip ako, nalalabanan ko itong mga ito, mahirap talunin itong mga ito dahil sila po ay talaga piling-pili, sila po talaga ay may mahabang record sa pagtulong sa taong bayan. Apat naman po sa ating mga kandidato, apat na po sa kanila ay humawak ng itinatawag cabinet position. Bale, sila ay kasama sa kabinete. Unang-una dyan, alam nyo po, nung bago akong upo bilang Pangulo, kailangan ko mag-appoint ng mga iba't ibang opisyal, mga kalihim ng mga lalaking departamento. Isa doon ay ang Department of Interior and Local Government. Iniisip ko, sino ang kilala ko? Kaninong pangalan ang naririnig ko kapag pinag-uusapan ang mga issue tungkol sa local government? Dahil napakahalaga ang national government at saka ang local government ay magkasama, laging nagtutulungan. Kung hindi po, napakahirap pababain ang programa ng national government. May kilala po ako na naging mayor ng Mandaluyong at kinilala po bilang mayor dahil marami siyang natanggap na premyo. Yan po ay ang naging secretary ng DILG, Secretary Benhur Abalos. Si Senator Tolentino naman, si Tol, siya po ay bago po siya naging senador, siya ay nasa MMDA, Metro Manila Development Authority po. Napakahirap na problema, napakahirap na trabaho po yan. Dahil siya, lahat po ng proyekto ng MMDA, nakasakop po lahat ng bayan, lahat ng lungsod ng Metro Manila. Kaya kailangan niya i-coordinate lahat po yan. Ngunit, kayang-kaya niyang ginawa. At nakita naman natin maraming pagbabago ang nangyari nung siya ay namumuno ng MMDA, si Senator Tol Tolentino. At saka Senator Tolentino po, ito lagi kong binabanggit para maunawaan ninyo kung gaano niya kamahal ang kanyang kababayan. Si Senator Tolentino po, nung panahon, pagkatapos lamang ng Yolanda, andun po kami sa Tacloban. Sa Leyte, umiikot po kami hanggang Samar.
talagang nagmamakaawa po kami sa national government noon na magpadala ng tulong, magpadala ng relief good, magpadala ng mga heavy equipment para may saayos namin, mahukay na namin yung baka sakaling may survivor pa. Ang una pong dumating na ahensya doon sa Tacloban, ang gulat po namin ay ang MMDA kasama si Senator Tolentino ang unang nagdala ng heavy equipment doon sa Tacloban. Napabilis po ang trabaho. Marami po kaming nasalba dahil sa kanyang ginawa. Andyan din po na humawak ng, sabi ko nga, ito, isa pa to, sinasabi ko nung umupo ako, kako, DSWD, kailangan lagyan natin ng magaling na sekretary yan. Dahil maraming gagawin, tutulong talaga sa mga tauhan sa mga kababayan natin to pagka may pangangailangan. At iniisip ko, sino ang kilala ko na isang tao na buong araw at kuminsan buong gabi ay talagang ang buhay niya ay tinayanan niya upang tumulong sa taong bayan. At sino ba ay yun lamang na isang tao na yan lamang ang iniisip kung paano tulungan, lalo na hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga sikat, kung hindi yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan ng tulong. At sino pa? At kundi si Secretary Erwin Tulfo ng Department of Social Welfare Development. Kasama din po dyan si Senator Ping Lacson. Si Senator Ping Lacson po ay naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung ahensya po niya ang namamahala para sa pagpaayos ng Region 8 dahil ng pagkatama ng bagyong Yolanda. At dinala po niya lahat ng kanyang galing, lahat ng kanyang kakayahan upang magpatayo ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang ayusin ang mga nasira para tulungan ang mga nasalanta, para matulungan ang mga biktima ng Yolanda. Yan po ay ang kanyang ginawa, kundi po sa kanya, hindi po nakarecover yung aming probinsya, hindi po nakarecover ang mga komunidad sa region nating Governor Lito Lapid. May isa po po. May isa pa po na naging gobernador po ng isang malaking lalawigan. At baka alam niyo po kung sino sa ating mga kandidato ay dati ay naging gobernador ng lalawigan ng Cavite. O, palamukhang alam ninyo. Ayan po, alam na po ninyo. Yung ating kinahahangaan na alam niyo, ang pagkakilala niyo po sa kanya ay bilang artista, action star. Ngunit, tahimik lang po. Hindi lang po yun ang kanyang ginagawa. Tahimik lang po. Tahimik lang pong nagtatrabaho. Nung siya ay nasa Senado, magkasama din po kami. At nakikita ko naman, seryoso siya sa trabaho. At yung pag-aartista niya ay ginagamit niya para makatulong din. Kaya naman, itong ating naging gobernador ng lalawigan ng Cavite, Governor Bong Revilla. O, meron na tayong gobernador. Meron din tayo city mayor na kasama rito sa line-up ng alyansa para sa Senado. Ang naging city mayor po, nabanggit ko na po, si Mayor Benhur Abalos po ng Mandaluyong. Marami po siyang binabigyan po siya ng maraming pagkakilala at maraming premyo, hindi lamang galing dito sa Pilipinas, kung hindi po mga international na nag-aaral sa mga LGU. Ay yan po ang nakita po nila ang magandang trabaho po bilang mayor ni Mayor Benhur Abalos ng Mandaluyong. Andito rin po ay si Senator Tolentino.
Senator Tolentino, si Senator Tolentino, baka hindi nyo rin alam, dahil alam nyo kung minsan, sinasabi ko sa ating utol, ay sinasabi ko sa kanya, dapat pagmalaki mo yung mga ginagawa mo, ibalita mo sa tao. Ay napakatahimik po, kaya siguro hindi nyo alam. Siya din po ay naging mayor ng lungsod ng Tagaytay. May mayor, kaya kabisado niya po ang LGU. At baka alam nyo na rin ito, alin sa lahat ng lungsod ng Pilipinas ang pinakamayaman? Alam nila, Makati. At sino ang mayor ng Makati? Ayan po, andyan po ang ating kaibigan, si Mayor Abby Binay. Lagi ko siyang tinutokso, sabi ko, madali lang naman. Huwag mo na ipagmalaki yung pagka-mayor mo sa Makati dahil madali ang trabaho ng Makati mayor. Dahil napakarami ang pera, napakaraming pondo. Ika niya, hindi, mas nagiging komplikado nga daw yung buhay niya. Pero, ang ginawa niya, ang solusyon niya, dahil marami siyang nakukuha pondo, dahil yung malalaking negosyo po, malaking korporasyon, nandun lang sa Makati. Ginamit po niya upang hindi lamang pag-develop ng lungsod ng Makati. Ngunit kung pupunta po kayo ng Makati, kung tiga Makati po kayo, napakaswerte po ninyo. Dahil lahat po ng benepisyo ay binibigay ng lungsod. Lahat po ng benepisyo binibigay sa matatanda, binibigay sa mga bata, binibigay sa mga may sakit. Yan po ang trabaho ng ating butihing Mayor Abby Binay ng Makati. At di po natin kinakalimutan ang boses ng ating kababaihan. Tatlo po andito po, nagagandahan po yung tatlo naming kandidato rito. At nakangiti lang po yan. Ngunit, asahan po ninyo, napakatapang ninyan, napakasipag po niyan. Hindi nyo kailangan alalahanin na mawawala ang boses ng kababaihan. Dahil dandyan po sila at sila ay magiging boses ng kababaihan sa Senado. Sila ang magtatanggol sa karapatan ng ating mga kababaihan dito sa Pilipinas. Dahil batas ang trabaho ng mga legislator, ng mga senador at saka congressman, ay mabuti naman na 4 po sa ating lineup ay mga abogado. Andyan po, Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino, na naggalingan po. Alam niyo po, sa galing po nila na abogado, lagi kong sinasabi, kung wala silang pagmamahal sa bayan, kung wala silang pagmamahal sa kanilang kababayan, ay nagpayaman na lang po sila at nagtrabaho na lang po siguro. Ngunit, hindi po yun ang pinili nilang buhay. Nagsakripisyo po sila, hindi na baling yumaman o hindi, basta't makatulong sa taong bayan. Yan po ang ating 4 na abogado. At nandyan po sila na handa na magserbisyo muli. At kung titignan po natin, baka akalain po ninyo, dito lang galing sa Luzon, sa Maynila lang, ang ating mga kandidato. Hindi po naman totoo yun. Dahil si Senator Manny Pacquiao ng Bukidnon, ng Sarangani at ng Jensan ay doon po lumaki at doon po sumikat na naging boksingero na nagpalit na. Nung pagkatapos niya magboksing, nung kinilala na siya sa buong mundo, nagdala ng dangal dito sa ating bansa, ay siya naman ay nagserbisyo publiko. At siya, doon naman siya galing sa Mindanao. Kasama din po si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo po ay taga Davao at sa Sulu. Dahil po doon na destino ang kanyang ama na naging bayani ng bansang Pilipinas. At baka po hindi ninyo alam na
ang meron pong Senator Soto, bago po kay Senator Tito Soto. Si Senator Vicente Soto po, na unang senador na Soto, ay galing naman sa Cebu. Kaya po, makita mo, galing po kung saan-saan ang ating mga kandidato. Sila po ay nalalaman po nila ang mga problema ng taong bayan sa bawat lugar, sa pinanggalingan nila, sa napuntahan nila. At malawak po ang kanilang kaalaman. Dahil yan lang po ang kanilang ginagawa, kundi magserbisyo sa taong bayan. Si Camille Villar naman, si Camille naman, ngayon nasa Las Piñas na po sila nakatira. Ngunit po, ang mga ninuno nila ay mga Ilonggo po. Kaya makita po ninyo, well represented po, maganda po ang representasyon ng ating linya, ng ating kagrupo, ng ating ticket sa lahat ng buong Pilipinas. Mga kababayan, palagay ko, dahil sa narinig nyo na po ang kanilang mga karanasan, narinig nyo na po ang kanilang mga binabalak na gagawin kapag sila ay ibalik ninyo, ilukluk ninyo sa Senado. Ito po ay nakikita na po siguro ninyo. Ang tinutunguan po ng alyansa ay ang kapayapaan at ang kaunlaran. Ang kailangan po natin para mag-unlad tayo ay hindi po ang pananakot at paninigaw. At ang kailangan po natin ay ang solusyon. Hindi ang mga maiinit at maanghang na mga salita na wala namang kinalaman sa problema, wala namang kabuluhan sa buhay ng ating mga kababayan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipapaglaban natin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit pa sinong mga dayuhan. Tayo lang, ang mga Pilipino, ay may karapatan na makinabang sa yaman ng ating minamahal na Pilipinas. Sa laban naman kontra sa krimen at sa droga, wala po sa amin ang naniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libo na Pilipino para lutasin ang problema na yan. Ang kailangan po ay dapat po tulungan po natin ang ating mga kapulisan, suportahan po natin ang ating mga LGU. Yan po ang solusyon. Hindi ang kaharasan na nakita natin na dapat wag natin uulitin. At hindi naman kailangan gawin, may paraan po para matuklasan natin o mabigyan natin ng solusyon ang problema sa kontradroga, ang problema sa krimen. Yan po ay aming paniniwala, yan po ang aming ipaglalaban. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan. Yan po ay tuluyang pagsuporta sa ating mga kababayan, sa ating mga law enforcement, sa ating mga sundalo, sa ating po lahat po na nagsiservisyo sa tao. Sa pagdating naman po ng ekonomiya, huwag na po tayong babalik diyan sa mga illegal na negosyo kagaya na po ng Pogo. Nakita naman po ninyo nangyari. Yung mga Pogo na yan ang naging pugad ng kaharasan, naging pugad ng krimen. Kaya binan na po natin yan, ay hindi po yan ang solusyon para sa trabaho, para sa taong bayan. Ang solusyon po ay ang tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya po, nakilala niyo na po, nakita niyo na po ang aming ipinaglalaban.
Narinig nyo na po ang aming panindigan. Narinig nyo na po kung ano ang aming balak gawin kapag sila ay nandyan na sa Senado. Ang iisa lamang na aming iisipin kung paano tulungan ang taong bayan, kung paano pagandahin ang Pilipinas, kung paano pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino. Yan po ang aming layunin. Yan po ang aming ipaglalaban. Yan po ang alyansa. Kaya po sa Mayo po, huwag na kayong magdalawang isip. Alyansa all the way! Alyansa sa bagong Pilipinas! Pilipinas! Ferdinand R. Marcos Jr. Isang masigabong palakpakan para sa alyansa para sa bagong Pilipinas! Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.